Kumusta mga idol, feedbang e-like mo muna ang ating video, at subscribe salamat. Tila o hindi, ang mahalaga daw ay nakabalik ng ligtas si Tesha, at ang tanging kahilingan niya lang ay makabalik sa pamilya niya. Nagulat naman si Tesha dahil aalis daw siya agad. Sinabi naman ni Arthur na sa tingin niya daw ay hindi pwedeng tumagal ang isang tao sa kingdom ng mga elves. At ang kanyang priority ay siguraduhin ligtas ang kanyang pamilya at malaman din nila na pati siya ay ligtas. Dahil daw niligtas niya ang kanilang anak at hinatid pa uwi ay nararapat daw siya bigyan ng gantimpala. Sa kasamaang palad ang teleportation gate daw papuntang sa Pin ay nabubuksan lang ng isang beses kada 7 taon, at ito ay sa panahon ng Summit Conference sa pagitan ng 3 lahi, at aabutin pa daw ito ng 5 taon bago ito bumukas. Gayunpaman ay bibigyan niya daw si Arthur ng mga bantay para samahan siya makauwi ng ligtas. Sa ngayon daw ay manirahan muna siya dito. Pumunta si Tesha sa kwarto ni Arthur. Tinanong niya si Arthur kung bakit siya agad aalis at bakit daw siya ganon magsalita sa magulang niya. Pero sinabi ni Arthur na ginag-alang niya daw ang mga ito dahil sila ay king at queen. Sinabi ni Arthur na bakit hindi niya daw sinabi na isa siyang princess. Hinasar siya ni Tesha at sinabi na ayaw niya pa daw siya umalis dahil siya daw ang una niyang kaibigan. Inakbayan ni Arthur si Tesha at igala niya daw siya sa kastilyo. Habang sila ay naglalakad sa kastilyo naramdaman ni Arthur ang kutsilyong paparating kay Tesha, at agad-agad niya itong kinuha. Ginamit niya itong pang-atake pero nagulat siya na lolo pala ito ni Tesha. Tinignan ni Arthur ang kutsilyo at ito ay peke pala. Siya daw ay may mabilis na reaction at instinct, at ngayon alam niya na kung paano niya napatay ang mga slave traders. Matagal-tagal na daw bago ulit siya nakakita ng interesadong tao. Binigyan niya ng wooden sword si Arthur at titignan niya daw ang lakas niya. Agad umatake si Arthur pero anino lang ang tinamaan niya. Bigla naman pumunta si Virion sa likod ni Arthur para atakihin ito pero nakaiwas agad si Arthur. Ngunit may kasunod itong suntok ni Virion at bahagyang nakaiwas si Arthur. Nakakita ng chance si Arthur at umikot-ikot ito hanggang sa tinamaan niya sa noo si Virion. Sabi naman ni Virion na ito daw ang resulta ng pagiging mayabang. Ngayon daw ay simulan na nila ang pangalawang laban. Pero kinurot siya ni Tesha dahil masyado na niya daw binubuli si Arthur. Inalok siya ni Virion na maging disciple niya. Tinanong siya ni Arthur kung siya daw ba ay seryoso dahil siya ay isang tao at pinapayagan daw bang manatili ang tao sa lugar na ito. Sabi naman ni Virion na wala daw magtatangkang magpaalis sa kanya dito habang siya daw ay nasa pangangalaga niya. Alam na daw ni Arthur na mas magaling siya kaysa sa ibang bata kahit sa ibang matatanda. Pero kaya niya daw siyang turuan na kahit ang ibang magagaling na mage sa sapin ay hindi kayang gawin. Sabi ni Arthur na hindi muna daw ngayon dahil hindi niya alam kung ano ang kalagayan ng kanyang pamilya at hindi pa alam ng mga ito na buhay siya. Sabi naman ni Virion na kung meron daw paraan para makipag-usap siya dito at malaman na siya ay buhay. Nagtaka si Arthur kung ano daw ang ibig sabihin niya. Pero bago ang lahat ay tinawag niya muna ang isang tauhan at pinakuha na si Tesha para ito ay matulog na. Siya daw ay hindi na mapakali dahil daw ito sa naramdaman niya kay Arthur habang sila ay naglalaban. Tinanong ni Virion kung siya daw ba ay nakakaramdam ng sakit banda kung nasaan ang mana core niya at kung ito daw ba ay madalas na nangyayari. Tinanong siya ni Arthur kung paano niya daw ito nalaman. Sinabi naman ni Virion na ito daw ay higit pa sa kanyang nalalaman. Ang katotohanan daw na hindi niya alam ang dahilan ng sakit na nararamdaman niya ay isang problema. Tinanong siya ni Virion kung alam niya daw ba ang Beast Will. Alam niya daw na naka-encounter na si Arthur ng mga mana beast, ngunit ang beast daw na malakas ay nasa class A pataas, at kaya daw nitong ibigay ang kanilang will sa taong nakabound sa kanila. Tinanong siya ni Arthur kung meron din daw ba siyang Beast Will. Sinabi naman ni Virion na meron siya nito at sila ay tinatawag na Beast Tamer. Ito daw ay titulo na makukuha niya kapag nasakop niya ng tuluyan ang monstrous Beast Will sa loob ng kanyang katawan. Alam niya daw na importante ngayon na makabalik siya sa pamilya niya. Pero malalagay lang daw siya sa matinding panganib. Dahil ang kapangyarihan daw ng Beast Will niya ay masyadong makapangyarihan para ma-handle ng maliit niyang katawan. Kung hindi niya daw ito makokontrol sa lalong madaling panahon, ang kapangyarihan daw na nakuha niya ay sisirain ang kanyang katawan mula sa loob palabas. Kinabukasan ay kinakausap ni Olduan si Virion na hindi daw angkop na manirahan ang isang tao sa lugar na ito. Pero sinabi naman ni Virion na nagugustuhan niya na si Arthur at gusto rin daw ito ng kanyang anak. Si Arthur daw ay magiging estudyante niya at siguraduhin daw na alam ito ng lahat sa lugar nila. Pumasok na sa loob ng karwahe si Arthur para pumunta sa misteryosong kaibigan ni Virion. Habang sila ay paalis, sinabi ni Virion na lumaki daw si Tesha ng mag-isa. Sa pagiging nag-iisang princess ng kaharian na ito ay nasaktan daw siya ng maraming beses dahil maraming nagpapanggap na kaibigan niya,
At sa oras daw na nakita niyang kasama ni Tesha si Arthur ay ngayon niya lang ito nakitang masaya. Nakapunta na sila sa misteryosong kaibigan ni Virion. Pagkababa nila ng karwahe ay agad niyang sinipa ang pinto nito. Lumabas na ang kaibigan ni Virion at pinakilala niya ito kay Arthur. Siya daw ay si Rhenia Dalcasen na may special deviant na makakatulong sa kanya para makita ang kanyang pamilya. Siya daw ay tinatawag na diviner o magic of nature. Tumingin daw siya sa tubig at alalahanin ang imahe ng kanyang magulang. Sa oras daw na nakikita niya na sila sa tubig ay pwede na daw niya itong kausapin. Habang kumakain si Ray at Alice ay narinig nila ang boses ni Arthur. Sinabi niya na siya daw ay buhay at ligtas. Nakasurvive daw siya sa pagkahulog niya sa bangin at siya daw ay naninirahan ngayon sa kingdom ng Eleanor kasama ang mga elves. Sinabi ni Arthur na wag daw nilang sisihin ang kanilang mga sarili sa nangyari. Pinagmamalaki niya daw ang ginawa niya doon at kung maibabalik daw ang oras ay gagawin niya ulit yun kahit ito ay ikamatay niya. Bago daw siya makauwi ay kailangan niyang magpagaling dahil meron daw siyang sakit na kailangan agad malunasan. Si Ray at Alice ay naiyak sa saya dahil nalaman na nilang ligtas si Arthur. Humingi ng tawad ang mga magulang ni Tesha kay Arthur dahil sa pagiging mapagmataas nila sa kanya. Pinasyal ni Tesha si Arthur sa kanilang bayan at habang sila ay naglalakad may nakabanggaan si Arthur na isang elf. Sinabi nito na si Arthur daw ay isang maduming nilalang at hindi daw siya nababagay dito. Nagpakilala ito bilang Fairith Ivesor II. Inasar ni Arthur ang pangalan nito hanggang sa ito ay mainis. Hinamon niya si Arthur sa isang duel at tinanggap naman ito ni Arthur. Nagsimula na ang laban at sa bilis ni Arthur ay hindi niya nakita ang paparating na sapak at siya ay bumagsak. Pagkatapos nito ay umalis na sila at pinasyal na ni Tesha si Arthur sa kanilang bayan. Tinanong siya ni Tesha kung handa na daw siya sa pagsasanay na gagawin nila. Sinabi naman ni Arthur na siya daw ay nasa sabik na at hindi na daw siya makapag-antay kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. 3 taon na ang nakalipas. Ginigising na ni Tesha si Arthur dahil sila ay mahuhuli na sa kanilang pagsasanay. Pagbaba nila ay tinanong sila ni Virion kung sila daw ay handa na sa susunod na aralin. Sa mundong ito ay meron 4 na basic elements at ang higher forms nito, ang higher elements na ice, gravity, lightning, at sound ay nagagamit lang ng mga mage na nakalagpas na sa foundation ng kanilang elements. Sila ay tinawag bilang deviants. Ang dwarfs ay kaya lang gumamit ng earth at fire, pero sila ay nagtataglay ng mas mataas na affinity sa dalawang elements na ito, at ang mga talented dwarfs ay kayang kontrolin ang fire at earth sa mas mataas na level na kaya nilang mag-conjure at manipulahin ang magma. Ang elves naman ay limitado lang sa water, wind, at earth elements pero mas mataas ang kanilang affinity kaysa sa mga tao. Ang mga elves ay kaya din mag-produce ng special deviant type na kayang kontrolin ang mga halaman, pero sila ay hindi kayang manipulahin ang higher forms ng water, wind, at earth. Ang mga tao naman ay nagtataglay ng abilidad na kayang manipulahin ang kahit anong 4 basic elements, at sila lang ang lahi na kayang mag-produce ng deviant sa kahit anong klase ng elements. At meron isang balanseng kapangyarihan sa pagitan ng 3 lahi. Tinanong ni Virion si Arthur kung handa na daw siya para palabasin ang kanyang mana beast, at pagkatapos daw ng araw na ito ay magiging totoong tamer beast na siya. Nilagay na ni Virion ang kanyang kamay sa dibdib ni Arthur, papaapuyin niya daw ang kanyang mana core sa paglagay ng malaking mana, makakaramdam daw siya ng init pero magiging okay lang daw siya. Habang isinasagawa ang proseso ay sa sobrang lakas nito ay tumalsik si Virion at si Tesha. Nagulat sila sa nangyari at tinanong ni Virion kung anong klaseng beast daw ang nagbigay sa kanya ng will. Sinabi naman ni Arthur na isa daw itong dragon. Hindi makapaniwala si Virion at maya-maya ay nawalan na ng malay si Arthur. At dun po muna natin tatapusin ang ating kwento ngayong araw. Please like at subscribe ang ating munting YouTube channel. Salamat.